Pakinggan po natin itong mga sinasabi ni Harry Roque dito. Ito po ay parte lamang ng video niya. Kinuha lamang po natin yung mga sinabi niya patungkol sa kung anong pwedeng mangyari kung sakaling arestohin si dating Pangulong Duterte at si VP Inday Sara ng ICC. Narito po ang kanyang mga sinabi at ating pong bigyan ng reaksyon. Ito na po. Mambabatas sa mababang kapulungan. So tingin ko, yan din ang mangyayari. Pero si PBBM magdi-deny-deny hanggang gagalawang DOJ, makikipagtulungan, gagalawang pulisya kapag nagkaroon ng warrant of arrest at isuserve yan, baka hindi lang kay FPIRD, kung hindi kay VP Sara na rin. Pag nangyari po talaga yan, gulo. Hindi ko po sinasabi na magkagulo tayo. Ang sinasabi ko lang, pag yan ay nangyari, talagang magkakagulo. Ang tingin ko, kung sino man nag-a-advise kay PBBM ngayon na wala nang suporta ang taong bayan kay PRRD, ay nagkakamali sila. Aalma ang taong bayan. At kaya nga ang hinaharap niya, parang nagtutugma dun sa sinasabi ng Feng Shui. Kapag itong pagtutulungan nito mangyari sa mga more or less second quarter ng taon, gulo. So ano naman ang hinaharap ni Inday Sara? Well, syempre, ang kapalaran ni Inday Sara depende rin sa mga hakbang na gagawin ni PBBM. Kung talagang makikipagtulungan para mapadala at mapakulong ang Inday Sara at FPRRD sa dahig natural, anong gagawin ng mag-ama? Ano nga lang man sabihin nilang, we love you, PBBM. Aalma at aalma rin yan. At sigurado na nandyan yung kanilang mga tagasunod, yung kanilang mga supporters, at syempre, hindi naman po pwedeng uupo lang sila at babaw sa gusto na mangyari ng administrasyon. No? So, yung pong sinabi ni Harry Roque ay basically, para sa akin, ay assumption niya or yung tingin niya na pwedeng mangyari kung sakaling maaresto si PRRD at saka si VP Inday Sara ng ICC, no? So, siguro hula lang naman niya yun or palagay lamang niya yun, ano? Masyado niyang ine-emphasize na maaaring magkaroon ng gulo. Hindi naman niya sinasabing manggugulo, no? Pero ang pagkakaintindi ko ay sinasabi niya na maaaring magkaroon ng gulo kapag nangyari na nga po yung sinasabing pag-aresto, no, kay PRRD at kay VP Sara, kung papayagan ng kasalukuyang administrasyon ang pagpasok ng ICC. Alam niyo, sa totoo lang, may mga nababasa akong article at may mga nakikita akong content na nagsasabi na nakapasok na raw ang ICC at pasikretong nag-iimbestiga na. Ano po? So, hindi natin alam kung legit yun or totoo, pero yun po yung nababasa natin. So, hindi naman sa ino-oppose ko si Harry Roque, no? Pero sa akin palagay, yung mga sinabi niya, yung pag-emphasize niya na maaaring magkaroon ng gulo dahil nga may mga supporters pa ang mga Duterte, no, na siguradong aalma kapag inaresto or kapag dinala si dating Pangulong Duterte at si VP Inday Sara sa dahig, no? Parang sa pagkakaunawa ko sa sinasabi ni Harry Roque, may mga supporters ang mga iyon na aalma kapag nangyari yon, ano? Para sa akin naman, mukhang pwedeng mangyari pero hindi ganoong kalaki na magkakaroon ng impact at tila mapipigilan ang dapat mangyari, no? Kung halimbawa pumayag ang kasalukuyang administrasyon na pumasok ang ICC dito at arestohin si PRRD, mukhang kahit magkaroon ng welga or pagtitipon ang mga supporter ng dating Pangulo, mukhang hindi naman nila mapipigilan kung ano ang gustong gawin or dapat gawin ng kasalukuyang administrasyon at ng ICC. Magagawa pa rin nila yung dapat nilang gawin. Kasi para po sa akin, although may mga supporters pa ang mga Duterte, sa nakikita ko po ngayon ay mukhang hindi na ganun kalakas at hindi na ganun kalaki ang impluwensya, no, or power, no. I don't think magiging effective or mapipigilan ng mga supporter ng dating Pangulo ang gagawin ng kasalukuyang administrasyon at ng ICC. Dahil kagaya na lamang nung ginawang pagsampa ng kaso ni Franz Castro sa QC, no. May nakita ko doon ng mga supporter ng dating Pangulong Duterte na nagtipon pero hindi ko ramdam halos dahil parang iilan lamang at kokonti, no. Hindi masyadong dumagsa ang mga supporter ng dating Pangulo doon. Kung maaalala natin, ito sinabi ito ni Panelo, no. Yan. Hindi rin naman nagkatotoo. Hindi ko nakitang nagkatotoo yan, ano. Wala akong nakitang mga supporters ni PRRD ng SMNI na nagwelga, na nagtipon-tipon, malawakang pagtitipon para pigilan ang pagkakadetain ni Badoy at saka ni Celis, para pigilan ang suspension ng SMNI, para pigilan, para kontrahen ang ginawang suspension dun sa programa ng dating Pangulo at para kontrahen ang ginawang suspension, 30-day suspension sa SMNI. Lahat naman ng ito ay may kinalaman sa dating Pangulo pero hindi natin naramdaman ang suporta ng mga DDS, no? So,
may karapatan namang mag-isip, manghula, or magpalagay si Harry Roque kung anong gusto niyang sabihin. Pero sa nakikita ko, base sa mga obserbasyon na nakikita natin, yung tila suporta ng mga tao or ng mga DDS kay PRRD ay humupa na, at nabawasan na. Malaking kabawasan. Kitang-kita naman natin noon na may mga kapartido ang dating Pangulo at ang kasalukuyang Vice President si VP Inday Sara na nag-alisan sa kanilang partido, sa kanilang political party at lumipat sa ibang political party. Kita natin pare-pareho na iniwan sila ng mga kapartido nila. And I think pagdating sa suporta ng mga tao, ganun din po ang nangyayari. Humupa na. Lalo-lalo na nung pumutok yung issue sa West Philippine Sea, nakita natin yung pagkahati talaga ng unity. Mas marami ngayon ang sumusuporta sa polisiya na kasalukuyang administrasyon ni BBM, which is completely different sa mga polisiya ng dating Pangulong Duterte pagdating sa West Philippine Sea. So yun na po yung realidad. Hating-hati na po sila, at pagdating doon sa mga pinagsasabi ni Harry Roque, I'm sorry Harry Roque, I don't think mangyayari yung sinasabi mo na maaaring magkaroon ng gulo. Gawin ng ICC ang dapat nilang gawin dito sa Pilipinas, at kung sila'y payagan ng kasalukuyang administrasyon. Kung sakali man na magkaroon talaga ng gulo or may gumawa ng gulo, wag naman sana magiging suliranin po sila sa lipunan. Wag naman sanang maapektuhan ang peace and order ng bansa natin. So, sana wag silang magsilbi na maging kalaban ng gobyerno at kalaban ng kapayapaan. So, yun lamang po mga kakamping, mga kababayan. Ano pong masasabi nyo sa mga pinagsasabi ni Harry Roque? Ilagay nyo lang po sa comment section below. Maraming pong salamat sa patuloy niyong suporta. Sana po ay malike nyo ang video natin and magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.